Maila pa rin sa pagsagot si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado kahapon. Tulad na lang nang tanungin siya tungkol sa malalaking halaga ng pera na pumasok at lumabas sa kanyang mga bank account. At kaugnay niyan, makakapanayan po natin si Senador Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po sa inyo, Senador. Good morning. Good morning sa ating mga tagapakinig. Una po sa lahat, tayo magsalita ni Alice Guo kung sinong nag-deposit ng malalaking halaga ng tseke sa account niya. May impormasyon po ba kayo tungkol dun sa mga perang yon, base dun sa inyong mga sariling sources, Senator? Meron kaming information, pero binavalidate pa namin ngayon with different government agencies tulad ng AMLAC. Sinisigurado muna namin na itong information namin ay tama at accurate. Pero ang facts dito ay 1.9 billion pesos ang pumasok sa kanyang personal bank accounts. 600 million doon ay cash, ibig sabihin cash ang dineposit doon. At yung natitira na about 1.2 to 1.3 billion, cheque ang i-deposit. Ngayon, ang hinahanap naman natin yun kung sino nag-deposit. Dahil yun ang, kung susundan natin ni Money Trail, susundan rin kung si malalaking mastermind na sangkot dito sa Pogo Hub sa Bamban. So sa hawak niyo pong mga dokumentong yan at yung mga binanggit ninyong halaga, tama po ba na nagsimulang pumasok yung mga malalaking halaga ng pera na yan sa accounts ni Alice Guo nung ipinatatayo na yung Pogo Hub sa Bamban? Tama, pumasok to mga 1 or 2 years ahead. Dahil sa pagpapatayo ng mga ganitong building, kailangan mo magplano, kailangan mo bumili ng materials. So nakita namin around 2018, no, nag-umpisa na pumasok yung pera. At hindi lang sa kanyang bank account. Nakita rin namin yan sa iba't ibang family corporations sila, katulad nung QJJ Farm, QJJ Embroidery, QSeed Genetics. Ito yung mga ginagamit niyang korporasyon na front lang sa mga pagpapatayo ng Pogo. Itong farm at embroidery, hindi naman farm at embroidery talaga ang negosyo. Ang mas malaking negosyo niya ay itong Pogo Hub. At madaling nakukonsil dahil siya yung alkalde dyan. Correct. Siya yung alkalde, siya rin yung presidente ng mga kumpanya. At itong mga kumpanya na ito, nakita natin ginamit as conduit dito, pinadaan yung pera sa pagpapatayo ng Pogo Hub. Senador, may napansin din po ba kayong pagbabago sa mga transaksyon nito nung naging mayor na mismo si Alice Guo? Nakita namin na tuloy-tuloy yung kanyang pagbabayad ng iba't ibang gastusin nitong Pogo Hub. Pinakita nga namin kahapon yung pagbabayad ng kuryente. Walang patid siya nagbabayad ng kuryente from 2022 hanggang 2024 na siya bilang alkalde nagbabayad ng kuryente nung Pogo Hub. Kahit na walang lisensya na yung Pogo Hub dahil na-cancel ng ilang beses itong lisensya ng Pogo Hub ng PAGCOR, tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad niya ng kuryente. At dapat bilang alkalde, kinancelan niya na yung business permit pero instead, bagkus tinuloy-tuloy niya yung pagbabayad ng kuryente. Kaya yung Pogo Hub na yun, kahit na may illegal, tuloy-tuloy yung kanilang paggagawa ng illegal. Senador, bago pa maaresto itong si Alice Guo, may lumulutang na kasi na posibleng mga rogue cops yung tumulong sa kanya. Pero si PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva, binanggit niya po kahapon na may nasagap sila impormasyon mula sa intelligence community na isang dating PNP chief umano ang tumulong kina Guo para makatakas. At may buwan ng lagay pa umano mula kay Guo. May ganito rin po ba kayo nakukuhang impormasyon? First time ko narinig yan kay General Villanueva ng PAGCOR. Kaya nananawagan kami sa kanya na i-pursue niya itong validation at investigation dahil first time ko narinig yan kahapon. Pero importante ang information na yan kung totoo. No? Importante yung validation, importante yung pagkukuha ng mga detalye, lalo na yung pangalan dahil hindi siya nagbigay ng pangalan kahapon. Kaya hindi rin namin matukoy kung sino yan. Pero makikipag-ugnayan kami sa kanya at kung kailangan niya ng executive session, mag-executive session kami dahil obviously importante itong impormasyon na ito. Oo, pero kasi ilan lang naman po yung mga PNP chief na yan. If ever, madali na yan matutukoy kung sakasakali, di ba? Correct. Madali siyang matukoy at meron naman basis yung kanyang sinasabi dahil during the executive session namin before, ay nagkaroon nga ng information na mayroong mga government officials at mga enforcement officials na konektado sa Pogo. Pero
importante yung mga ganitong information, yung validation eh. Ayaw rin natin na madungisan yung PNP ng information na napakahilaw pa. So hihintayin niyo siyang mag-request for an executive session, hindi po kayo ang magsasabi na executive session na lang natin to para ilabas na niya yung mga impormasyon doon? Hindi, importante na manggaling sa kanya ito dahil pag nanggaling sa kanya ito, ibig sabihin meron talaga siyang valid information. Base sa kanyang statement kahapon, parang napakahilaw pa, very raw, no, yung kanyang information. Kaya nananawagan kami na i-pursue niya ito. Siya yung may connection, siya yung may network, i-pursue niya ito. At kung malinaw na kung sino itong taong ito, pwede namin pagbigyan siya ng executive session para lalo namin makuha yung mga detalye. Doon naman po sa posibleng koneksyon ni na Alice Go at Sual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay, gaano katibay yung ebidensyang posibleng pareho silang konektado sa mga illegal na pogo? Yan pa yung pinupursue ngayon ng committee dahil ang ako para sa akin ang pinakamahalaga yung connection ni Mayor Kalugay sa Pogo, yung connection ni Mayor Kalugay sa pagtakas ni Go Hopping at yung pagtakpan nung kanyang pagtakas. Yun pa ang ini-establish ngayon sa kasalukuyan. Bukod kay Alice Go, questionable rin po yung birth certificate ni Cassandra Leong. Ano ang magiging hakbang naman dito ng Senado? Nakita namin na 1 year after yung kanyang birth certificate, late registration rin siya. At 1 year after nung nagkaroon siya ng late registration. So ito ay tinitignan pa rin namin ng mabuti, no? Dahil alam naman natin yung pattern ng late registration ngayon, ginagamit to ng mga peking Pilipino dahil madaling kunin. Kaya ini-establish pa rin namin ngayon kung mayroon bang anomaly or irregularity sa kanyang late registration. Pero ang kagandahan dito na alerto na ang PSA kaya iniimbestigahan na nila ngayon. Patuloy kami makikibalita sa inyo at mag-aabang sa Senate hearing. Maraming salamat po, Senator Sherwin Gatchalian, sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyong panahon. Magandang umaga po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.